Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kabombo, Castor Nation, para sa Christmas Around the World ngayong taon ay ang bansang isa sa naging sentro ng digmaan sa Middle East sa nakalipas na mahigit isang taon, ang Lebanon. Pero ngayong idineklara na po ang ceasefire, paano kaya ang magiging selebrasyon matapos ang gyera? Tara, samahan niyo akong alamin ang kwento ng Pasko sa Lebanon. Narito po ang aking inihandang special report. Para sa iyo, sa araw ng Pasko. Isa lamang ang selebrasyong ito na inorganisa ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon para sa mga Filipino community sa pagdiriwang ng Pasko noong 2022 na ibinahagi ni Bombo International News Correspondent at Filipino Community Leader sa Beirut na si Elisa Robredillo na 15 years na sa Lebanon, subalit tubong Eastern Summer. Masaya, may pasinging contest, isang pagkakataon na nagkasama-sama ang ating mga kababayang Pilipino na kahit malayo sa kanilang mga pamilya ay naramdaman pa rin ang diwa ng Pasko. Subalit noong nakalipas na taon, napalitan ang dating masayang selebrasyon ng Pasko ng lungkot at nabalot ng ingay hindi mula sa mga Christmas festivities, kundi dahil sa palitan ng putukan sa pagitan ng Hezbollah na nakabase sa Lebanon at Israel. Ayon sa Filipino community leader na si Elisa, dahil sa kaguluhan sa Lebanon, pinagbawal ang malalaking public event kung dati anya may mga Christmas festival tulad sa dinarayong coastal city ng Juni sa hilaga ng Beirut na wala na anya ito dahil sa pinsalang iniwan ng gyera. Wala pa yung mga war dito, ang dinarayo nila ay sa Juni. Doon ginaganap ang Christmas sa Byblos at saka sa Juni. Doon yung mga magagandang tanawin po Christmas. Doon nagpupunta yung mga Lebanese at saka may mga Pilipino na rin na gusto makita yung spirit ng Christmas. Lalong sa Byblos at saka sa Juni area. Yung Juni na yun at saka yung Byblos, isa sa bayan ng Lebanon. Ngunit ngayong 2024, nagbigay ng pag-asa hindi lamang para sa mga Lebanese kundi maging sa mga Pilipino doon ang kamakailang ceasefire noong November 27 na nagpatigil sa mahigit isang taong gyera sa Lebanon. Ayon kay Elisa, mahigit pa sa Christmas bonus ang deklarasyon ng ceasefire sa Lebanon. Subalit ngayong natigil na ang pag-atake sa Lebanon, bibihira pa lamang anya ang Christmas decoration na makikita kumpara noong nakalipas na Pasko bago magkagyera. Wala pa akong masyadong nakikita na nagde-decorate sila about sa Christmas except sa mga malls. Sa mga malls, mayroon na silang mga decoration sa mga bahay-bahay. Pero sa labas, sa mga kalsada, gano'n, hindi siya masyadong feel yung spirit ng Christmas sa ngayon. Sa kabila nito, may plano na ang Filipino community sa Beirut na magdaos ng isang pribadong event para sa pagsalubong ng Pasko ngayong taon. Kaming mga individual group, mayroon na kaming prefer para sa pagsalubong ng Christmas. Example, katulad ko, isa akong Philippine Community Leader and Filipino Community Event Organizer dito sa Lebanon. Ang prefer ko po sa Filipino community is magkaroon kami ng back-to-back concert sa aming sa event ko na ginawa na X Factor Lebanon, The Voice of OFW. Sa mga Lebanese naman, ibinahagi ng news correspondent Elisa na mas prioridad ng locals ang family gathering sa kanilang bahay sa selebrasyon ng Pasko. Nagbibigayan din ng mga Lebanese ng regalo at dumadalo ng misa sa Christmas Eve. Ilan naman sa mga handang pagkain ng mga Lebanese kapag Pasko ay ang tinatawag na tabuli na isang traditional salad. Trivia lamang hinggil sa Lebanon. Ang Pasko sa Lebanon ay tinuturing na isang mahalaga at official holiday dahil kung ikukumpara sa ibang bansa sa Middle East, ang Lebanon ang may pinakamataas na proporsyon ng Christians na nasa 39%. Opisyal na tinatawag ito bilang Republic of Lebanon na matatagpuan sa Levant region sa Kanluran, Asia.
May border ito sa Syria sa hilaga at silangan, Israel sa timog at Mediterranean Sea sa kanluran. Dahil nga isang Arab kang ang Lebanon, ang wikang ginagamit doon ay Arabic. Kaya't ang pagbati ng Happy o Merry Christmas doon ay Eid Milad Majid. Nangangahulugan ito ng Glorious Birth Feast. Kung ikukumpara sa Pilipinas, mas nauuna tayong mga Pilipino ng 6 na oras na nagdiriwang ng Pasko kesa sa mga Lebanese. Samantala, sa kabila naman ng pinagdaanan ng ating mga kababayan sa Lebanon, narito ang mensahe ngayong Pasko ni Bombo International News Correspondent Elisa. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga darating sa atin, kailangan lang laban ng laban. Maging positive lang lagi. Ang problema, lahat ng mga pagsubok na lalampasan kung mayroon kang pananalig sa Panginoon. Merry Christmas in advance! Basta radyo, Bombo! Dasal din po namin ngayong Pasko ang inyong kaligtasan at mamayani ang kapayapaan na siya namang tunay na diwa ng Pasko. At hari naway, magtuloy-tuloy na ang ceasefire upang tuluyan ng mapalaya mula sa digmaan at muling makabangon ang bansang Lebanon. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.